Sa patuloy na paghahanap ng susunod na world champion na Pinoy sa larangan ng boxing ngayong 2025, siguradong kasama dito ang halimaw ng Mindanao na si Miel Fajardo, kilala bilang Silent Assassin. Si Fajardo ay nagmula sa angkan ng mga matatapang San Francisco, Agusan del Sur, at bitbit niya ang impresibong record na 11 na panalo kung saan 10 sa mga ito ay natapos niya sa knockout. Sa kasalukuyan, ang kampo ni Fajardo ay nasa Tanzania upang harapin ang kanilang champion na boksingerong si Machanda Ioana, 18 na panalo, 6 na talo at 13 knockouts. Para sa bakanteng WBO Global Flyweight title na gaganapin sa darating na Disyembre 26, 2024. Hindi basta-bastang kalaban si Ioana dahil siya ang #1 fighter sa kanilang bansa at nagmula pa sa 4 na magkasunod na impresibong panalo. Upang lalo tayong maliwanagan kung gaano ba kalakas itong si Fajardo na sinabi nilang malakas pa kay Martin, atin munang balikan kung paano niya tinapos sa unang round ang kanyang mga kalaban. Hinarap ni Miel Fajardo ang kinatatakutan ng mga Latino, ang undefeated prospect ng Argentina na si Agustin Mauro Gauto. Kilala rin bilang El Avion dahil sa bilis at lakas ng kanyang mga kamao. Si Gauto ay may malinis na record na 17 panalo, 8 talo at 12 knockout wins. May tuturing na malaking dehado si Fajardo sa laban, kaya't kantiyaw at pangmamaliit ang inabot niya mula sa mga fans sa Dubai sa pagtawag pa lang ng kanyang pangalan. Del Sur, Philippines, Ismael Fajardo! Ngunit sa mismong laban, ginulat ni Fajardo ang lahat nang maraming beses niyang pinabagsak si Gauto gamit lamang ang kanyang kaliwang kamao. Hit by left hand, he's trading here, which could be a problem. Good opportunity movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches, down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Shot. Oh, beautiful left hand there. Mula sa sunod-sunod ang malalakas na kaliwa ni Fajardo, muling nagpabagsak kay Gauto. So fragile in there in the middle. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a tug of... The referee's giving him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hand. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again. And that's another knockdown. It's been a long time. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40. And how did you get round 2? Shots. Another big left hand and he's taking those two somehow. He's throwing back. Sa ikalawang round, tuluyan niyang winakasan ang laban na naging tanda ng kanyang kakayahan bilang knockout artist. Sunod ay dito sa Pilipinas, hinarap naman ni Fajardo ang veteranong boksingero na si Richard Claveras sa laban na ginanap sa SM North EDSA Skydome. Sa loob lamang ng unang round, pinabagsak ni Fajardo ang mas may karanasan niyang kalaban at hindi na ito nagawang tumayo pa. Mula dito, isang malaking laban ang dumating kay Fajardo para sa Asian Boxing Federation Flyweight title. Lumipad ang kanyang kampo patungong Thailand upang sagupain ang 100% knockout artist ng mga Thai, si Sarawut Jamtong, na may record na 7 panalo, 7 knockouts. Sa harap ng libu-libong fans sa RCA Space Plus sa Bangkok, ginawa ni Fajardo ang isa sa pinakamabilis na knockout sa kasaysayan ng boxing na pang Guinness Book Record. Sa pagbubukas ng laban, isang malakas na left hook ang tumama sa panga ni Jamtong, dahilan upang bumagsak ito ng matindi. Sa loob lamang ng 4 na segundo, itinigil ng referee ang laban at panalo si Fajardo via technical knockout. Ang tagumpay na ito ang nagbigay sa kanya ng Asian Boxing Federation Flyweight Belt at kinikilalang isa sa pinakamabilis na knockout sa mundo na pasok sa Guinness World Records. Pang-4, nagharap ang 2 knockout artist ng Pilipinas, si Miel Fajardo alias Silent Assassin ng Agusan at si John Paul Gabunilas alias Angas ng Cebu.
Ang laban ay ginanap sa Baluarte ni Gabunilas sa Cebu para sa OPBF Light Flyweight title. Sa pagbubukas ng laban, 2 suntok pa lang ni Fajardo, bagsak agad si Gabunilas. Bagamat tumayo ito, halatang nasaktan at nawalan ng balanse. Wow! What a punch there! The power of Miel Fajardo! Mula sa mabilis na kombinasyon ni Fajardo, muling bumagsak si Gabunilas, ngunit pinagbigyan pa rin siya ng referee. Referee, what's the final call, referee? The referee are calling it a knockdown. That is a second knockdown here on the first round. Sa huli, isang matinding kaliwa ang muling nagpatulog kay Gabunilas, dahilan upang itigil na ng referee ang laban. Nanalo si Fajardo via technical knockout sa round 1 at siya ang bagong OPBF Light Flyweight Champion. Sa inyo namang palagay sa pinakita ni Fajardo, mas malakas pa ba ito kay Carl James Martin? Pag-usapan na lang natin yan sa baba. At suportahan na lang natin si Fajardo sa kanyang laban kontra kay Johanna sa darating na Disyembre 26, 2024 na gaganapin sa Tanzania. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.